Nais kang pagpalain ng Diyos sa trabaho mo. Ang ating Panginoon ang pinakamayamang Panginoon sa buong mundo. Ang Panginoong Hesus ay nagtrabaho bilang karpintero at siya ay nagturo rin na ito po yung ministry niya. Siya ay isang teacher, isang guro. Yan po ang ginawa niyang trabaho habang siya ay nasa lupa. Sabi po sa 1:5:17, sa 1 or John 5:17 sa Tagalog po, ngunit sinabihan sila ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain at ganun din ako." Sa mismo sinasabi nila yung amo ko nga ang sipag magtrabaho, ganun din ako. Dito sinasabi sa atin na ang kakayanan ng magtrabaho ay isang regalo ng Diyos sa atin. Tama po ba yun? Kasi nagkaroon tayo ng lakas, talino para tayo ay makakuha ng trabaho at maging maayos ang ating relasyon doon sa lugar ng ating pinagtatrabuhan. Ito ay magagaya natin para umunlad tayo at sa ating kaluluwa, sa ating mga buhay at sa ating kaluluwa. Minsan po ang kultura ay tinuturuan tayong magtrabaho ng sobra. O minsan hindi mo na inaasikaso yung sarili mo. Kakalimutan mo ng kumain, nakakalimutan mo ng matulog. Okay. O kaya, ayawan ang pagtatrabaho o tamarin naman, di ba? Sa dalawa lang yan, isang masipag, isang tamad. Subalit, pag-isipan natin ang layunin ng Diyos at ang mga pangako niya sa atin at sa ating pagtatrabaho. Una, nilalagay tayo sa posisyon na kasama ang iba para maging productive, no? Magkaroon tayo ng production, 'di ba? Maging maayos ang ating mga gawa. Tayo ay maging creative, mag-isip din tayo ng magagandang bagay no, doon po sa ating mga trabaho, paano mai-improve, paano uunlad, ayan po. I'm sure ginagawa niyo po 'yan. Ang healthy workplace o ang ating lugar ng pagtatrabaho ay maraming benepisyo. Una, nagkakaroon tayo ng mga bagong koneksyon. 'Di ba? Mga bagong kakilala natin, mga bagong office mates. Na? Thank you, Lord. Ang mga bagong opportunities. Pwede rin kayong makakita dyan sa mga trabaho po natin. Magkaroon tayo ng mga bagong kaibigan na tutulong sa atin. Meron tayong sense of fulfillment dahil sa ginagawa natin o tinatrabaho. Meron po ba kayo na yung nasasayaan kayo sa trabaho niyo or sinusumpa niyo yung trabaho niyo? Depende po yan sa attitude natin. At kung minamahal mo yung trabaho mo, pihadong aangat ka ng Panginoon. At dahil dito ay nagkakaroon yung mga tao na mas masigla magtrabaho, no? So, bakit tayo nagiging masigla sa pagtatrabaho? Dahil pagpapasalamat natin na meron tayong trabaho or work. Marami pong tao ngayon wala silang trabaho. Sa tayo kahit nandito ay meron tayong trabaho o work natin. Marami tayong matututunan at masaya tayo na kabahagi na isang malaking gawain. Halimbawa, yung kumpanya mo malaki, then you're so proud of that company. Tama po na mas malaki kesa sa ating sarili. Alam natin na kabahagi na tayo ng kumpanya na yan, nasasaya naman tayo at umuunlad ang kumpanya. Pag uunlad ang kumpanya, uunlad ka rin. Amen. Nais rin ng Panginoong Hesukristo na magkaroon tayo ng trabaho kung saan masaya tayo. Okay, so pag hindi ka na masaya sa trabaho, mag-pray ka na makalilipat ka ng trabaho or meron kang bagong trabahong makikita. Who knows, baka magkanegosyo ka pa, di ba? Gusto niyang matatatag tayo sa ating trabaho. Nais niya na ma-promote tayo, maging influential tayo
sa ating trabaho. Kapag may problema sila, mga co-workers mo, maaalala ka nila, "Pag-pray mo naman kami." Wow, ang ganda nun, 'di po ba? Kilala ka na ikaw ay follower of Christ. Gawin natin ang lahat na madama nila na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Ayan. Puwede namang ginawa ng Panginoong Hesukristo nang mag-isa ang trabaho niya. Siya lang, kaya niya 'yun. Anak siya ng Diyos, eh, tama po ba? Dito sa lupa, yung trabaho niya dito sa lupa, ng mag-isa. At hindi na niya kailangan ang mga tutulong pa sa kanya. Pero sinabihan ng Panginoon ang mga disipulo na lumabas ng dalawa by dalawa. Sige, lumabas kayo, dala-dalawa kayo para magtrabaho sa kaharian. Ibig sabihin, dalhin ninyo ang mabuting balita sa kaharian. So, ito po'y malaking trabaho natin sa kaharian ng Diyos. So, nakakapag-share tayo ng Word of God sa mga taong kakahalubilo natin, mga taong namimit natin. Maging masigla po tayo sa gawain natin sa church and community. Kung nasa church kayo, then gawin po, maging masaya po tayo. Kung wala naman, nasa secular job kayo, then mag-share po kayo ng pag-ibig ng Diyos sa inyong trabaho. Ang bawat hakbang natin ay ginagabayan ng Diyos. Sabi po sa Biblia, tinawag niya ang 12 alagad at sinugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ito ang kanyang mga bilin. Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay. Pagkain, balutan o pera, maliban sa isang tungkod. Magsuot kayo ng sandalyas, pero huwag kayong magdala ng bihisan. Kapag dumating kayo sa isang bayan, manatili kayo sa tahanang nagpatuloy sa inyo hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon. Kung may lugar na ayaw kayong tanggapin at ayaw kayong pakinggan, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa sa pag-alis ninyo bilang babala laban sa kanila. Kaya umalis ang 12 alagad at nangaral sa mga tao na dapat silang magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Marcos chapter 6 verses 7 to 12. At yan po ang ating mabuting verse, na mabuting salita para sa araw na ito. So God bless you and your family. See you again. God bless you and bye-bye.